about Habakkuk when God doesn't seem when God seems unfair. Alam mo, itong series na ito, kung ikaw si Habakkuk, ibig sabihin nito, kung ikaw ilalagay mo yung kalagayan mo kay Habakkuk, masasabi mo talaga na, Lord, are you fair? Kasi ito po yan si Habakkuk ay he is what? A minor prophet. Siya po ay noong 600 BC ay nagkaroon siya, ay isa sa mga minor prophet, and ang prophet noon, he represent God. Okay? To tell to the people kung ano yung mga nangyayari. Okay? So, ang nangyayari ang role ng mga minor prophet is to rebuke them, okay? To correct them, to say something to them, when God spoke to his people. Sabihin, ginagamit sila bilang messenger ng Panginoon. And sa time na to, yung Judah, okay, ay sila po yung kanila, ito yung Israel noon, and then yung kaharian is na divide, and then the Judah, the people of Judah ay sabi ng Panginoon kay Habakkuk, sabihin mo sa mga tao that they are corrupt, they are sinning, they are continue to worship other god, and then they are nagiging violente sila, and then there's no there is no such thing na hindi yan yung parang if you are a Christian selected na bayan ng Panginoon, you should worship me alone, sabi ng Panginoon. And then yung nakisahalo sila sa ibang bansa, and they worship other god. Okay? And then patuloy yung kanilang mga kasalanan, and palala yung kanilang kasalanan. That's why sabi ng Panginoon, sabihin mo to sa kanila. Well, eto po, ang pinaka twist dito kay Habakkuk is this. Sabihin mo, sasakupin sila ng Babylon. Eto, ang pinakamasakit dito kay Habakkuk is sabihin mo, na dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang mga ginagawa, dahil sa kanilang patuloy na ginagawa, okay, sasakupin sila ng Babylon. Alam mo yung Babylon noon? Kasi yung first na sumakop sa kanila is Assyrian Empire. Okay? Ibig sabihin nun, kinuha lahat. Okay, in the time of King Nebuchadnezzar din to sa Babylon, alam mo kung anong ginawa? Pinatay ulit, wipe out lahat ng kanilang bayan, then lahat ng kanilang livestock, pinagkukuha yan. And sabi diyan, they are most, okay, yung Babylon is mas violente. Grabe to. Yan yung mangyayari sa inyong bansa or sa inyong people. Parang ganon. 'Di ba? So alam mo si Habakkuk, parang ganito Kita mo yung isang tao or in our time malakas kumain, 'di ba? Example lang lalagay natin sa time natin. Okay? Matakaw. Ang sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Ikaw si Habakkuk, in our time, okay? Uy, you're going to die. Uy, dahil sa kasalanan mo, mamamatay ka. Ganun yung ganun katindi yung yung mensahe na dala ni Habakkuk. And alam mo, ito hindi pa ito nangyayari. Ibig sabihin, mangyayari pa lang. Which means, there is
a lot of time, okay, para magbago pa sila. Just like Jonah. Ano nangyari? Di ba, nung sinabi ng Panginoon, mag-preach ka sa Nineveh. Okay, ano nangyari? Nagsisi yung Nineveh. Then, nagkaroon ng question si Jonah. Di ba? Lord, sabi ko na pagka ako is pumunta dyan, sila is nagsisi, nagbago, ano mangyari? Patatawarin mo sila. Ganon yung nangyari kay Jonah. Okay? Kaya nga ayaw niyang pumunta doon sa sa Nineveh, 'di ba? Kaya nga ang ginawa niya, umalis instead na mag-preach siya doon sa Nineveh, instead na bigyan niya ng warning yung Nineveh, umalis siya. Pero dinala pa rin siya doon ng Panginoon. Si Habakkuk is just like that. Hindi pa nangyayari sa kanilang bansa, sa Juda. Kaya nga si Habakkuk, kung titignan ninyo in first chapter, ano sabi niya? Ang dami niyang tanong. Why, Lord? Bakit? Parang ang unfair naman nung Panginoon. Mahirap na nga yung buhay namin, mas lalo pang maghihirap. Kasi sasakupin kami at pahihirapan kami ng another country, which is yung Babylon. And then, we will feel defeated again. And then some of the people will die. Di ba? Some of the people will what? Scattered. Yan yung mangyayari sa sa tao. Kaya nga ang tanong ni Habakkuk, hindi pa ito nangyayari in the future, why, Lord? Why? Di ba? And then in second chapter is what? Waiting. Waiting. Alam mo, si Habakkuk, when in times of waiting, anong ginawa niya? Last week, anong ginawa niya? Ano yung natin doon? Ano yung pinaka-word na tumatak sa isipan ninyo when it comes to into the deep? While you are waiting, na mangyari yung bagay na yun, anong ginawa ni Habakkuk? Ano sabi niya doon? I will write down and listen. Di ba? Yun yung nangyari sa chapter 2. And then, in chapter 3 is what? Is this. Our topic for today is climbing out into the deep. Which means, alam mo, in waiting, in darkest time, okay? Ang kailangan mo daw gawin is to listen to God and write down all of those things. Alam mo, kasi sa panahon natin ngayon, okay, in our time, sabi nga ng Panginoon alam mo, when we are climbing out into the deep, sabi dyan, hindi, or para makaalis ka diyan sa problema or sa trials na ibibigay sa iyo ng Panginoon, sa totoo lang, hindi naman tatanggalin ng Panginoon yung trials na yun Alam mo kung ano yung gagawin niya? Babaguhin niya tayo. Di ba? Alam mo, many times sabihin ko to sa inyo, yung Panginoon, okay? Kahit na ikaw, sabi nga dyan sa yung illustration, palabas nga on drawing, sabi dyan, di ba? Nung tayo is naging Kristiyano, ano nangyari? Apakataas ng ating pananampalataya. Andun, this is the start, yung X, tapos yung sumunod, andun tayo saan? Sa pananampalataya. And then, ano nangyari? Nung tayo is nagkaroon ng problema, andun na tayo sa deep, sa valley, nagkaroon na tayo ng crisis of belief, and then nagkaroon tayo ng, ano sabi dyan? Next, season of doubt, kasi, sa totoo naman, parang, Lord, it's unfair Kasi nga, I praise you, I glorify you, I serve you, pero bakit ito nangyayari sa akin? Di ba? Kaya, andyan tayo ngayon, nandito na tayo ngayon sa climbing out on the deep. Alam mo, sabi diyan,
para tayo is makaahon, okay? Makaahon tayo dun sa problema na meron tayo ngayon. Sa totoo lang, hindi naman talaga tatanggalin ng Diyos yung ating problema. Alam mo kung ano yung tatanggal niya sa atin? Yung mga impurities na meron tayo ngayon. That's why sabi diyan ng James chapter 1 ay ng Book of James, sabi diyan consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that may be matured and complete and not lacking anything. Mga kapatid, whether you like it or not, you will experience the seasons of doubt. Whether you are in the peak of praising God, you will experience the trials. Even though, ikaw na feeling mo, okay, ngayon, napakaganda ng iyong pananampalataya, everything is okay. Darating ka, saan? Sa valley. Darating ka sa seasons of doubt. That's why, always remember this, sabi ng Panginoon, consider it pure joy. Di ba? Ibig sabihin, matuwa ka, okay, when you experience those, testing of your faith. Ibig sabihin, kahit na merong kang problema, kahit na dumaan ka sa problema, sa trials ng iyong buhay, yung pinaka-biggest trial na naranasan mo, alam mo, hindi pa yan yun. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, meron pang testing. Because your faith produces perseverance. Naku, napakaganda nito. Minsan, once na ikaw is hindi daw dumadaan dun sa testing of your trials, you will become a childish child of God. Alam mo yung isip bata. Okay? Kasi hindi mo alam kung paano yan paghirapan. And then let's perseverance finish its work so that you may be matured and complete. Mga kapatid, sabi ko nga matured na ba tayong Kristiyano? Matured ka na bang Kristiyano? Alam mo, every time na makikita mo matured ka, God will test it. Susubukan yan ng Panginoon or dadaan yan sa trials so that may makita natin kung ano tayo or kung gaano kalalim yung iyong pananampalataya sa Diyos. That's why itong Book of Habakkuk, napakaganda. Di ba? Kung aaralin nyo at babasahin nyo ulit yan, babalikan ninyo yung kanyang sinasabi dito, that our faith, okay, that this thing, okay, kung ikaw is nandun na sa valley, okay, nandun ka sa deep, that's the time, okay, that you would need to recognize the Lord. Alam mo, ito si Habakkuk in chapter 3, he is full of emotions. Sabi niya dito in chapter 3 verse 1, sabi diyan, a prayer of Habakkuk the prophet on Shigionot, which means, alam mo, yung time ni Habakkuk, okay, he is full of emotions. Why? Kasi imagine mo, hindi pa ito parang si Habakkuk, hindi pa nangyayari yung problema, okay? Andyan na, pinipredict na ng Panginoon. Sinasabi na sa kanya ng Panginoon, eto, mangyayari to ngayon. Di ba? Ngayon, nandiyan ka ngayon, nakaupo, and I would say,
may mangyayari pang problema sa iyo. May kakaharapin ka pang trials. Ganun siya katindi. Ganun ka hinahanda ng Panginoon. Kaya ito si Habakuk, he's full of emotions. Grabe yung kanyang nararamdaman kasi kung parang ganito, kung papakita sa iyo ng Panginoon yung future mo, and he would say, ito yung mararanasan mo. Agree ka ba? Papayag ka ba? Or sabihin mo lang, Lord, wag mo na ipakita sa akin. Kasi masakit. Ang tanong is, ready ka ba? Kaya si Habakuk, grabe yung kanyang emotions nung time na to. Ano sabi niya? Lord, I have heard of your fame. Narinig niya ito noon. I stand in awe of your deeds. O Lord, renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Mga kapatid, si Habakuk, alam mo yung sabi niya? Alam mo, this is also my prayer. When you experience trials or your biggest mistake or your biggest failures in life, okay? Our prayer is renew, which means to renew, to revive, and to restore. Mga kapatid, alam mo yung sinasabi, yung panalangin natin, is to revive them, renew them in our day. Ngayon pa lang, okay, our prayer is when you experience trials, actually, nire-ready na tayo eh. Kasi you will experience more trials, more testing of faith. At this our prayer is to revive, to restore, and to renew you, to renew us. Kasi, alam mo, hindi ko alam kapag ka ikaw mismo dumaan sa pinakamalaking trials na pwede mo maranasan sa iyong buhay, ang hirap umakyat ulit. Ang hirap bumangon ulit. Kaya itong sinasabi ni Habakuk, sabi niya diyan, Lord, in our time, make them known. In your wrath, remember mercy. Grabe to. Kasi parang mapipil mo yung pinagsakloban ka ng langit at lupa. 'Di ba? And then it feels like sabihin mo, Lord, it is the end. And when the time that things happen to you, alam mo, babalikan ko ulit yung pinreach ko last time, yung about failure. May picture ako diyan. Alam mo, ito yung pinaalala to ni PJ yung nakaraan eh. Sabi diyan, every time, okay, you experience these things. Sabi diyan, if you fall, sunod? Acknowledge, investigate, learn, understand, realign, and evolve. Alam mo, marami sa atin, kaya tayo, okay, palaging napupunta dun sa deep, palagi tayo napupunta dun sa tinatawag na failure, palagi tayo napupunta dun sa valley, it's just because of what? We don't investigate. Hindi natin i-acknowledge that there is a problem, di ba? Hindi tayo nag-investigate, hindi natin i-acknowledge, hindi mo inaral kung bakit ka palaging napupunta sa bagay na yon. For example, lagi kang nadadapa. Same situation. Alam mo kung bakit? Hindi mo nakita, merong bato. Now, kung dadaan ka ulit doon, anong gagawin mo? Ha? Sabi nga unang beses mangyari yan sa'yo,
Hindi mo sinasadya. Di ba? Pangalawang beses na mangyari sa'yo, madapa ka ulit dyan sa batong yan, anong meron sa'yo? Malabo mata mo. Pwede ka magpasalamin. Okay? Pangatlong beses, mangyari sa'yo ulit yan. Anong tawag sa'yo na? Which means, alam mo, just like us, sa totoo lang, ang dami sa atin mangmang dahil sa bagay na ito. You know what? Lagi nating sinasabi, Lord, palagi ako may problema. Alam mo, may kilala ka ba? Same problem na ginagawa niya. Same situation from last year. Same situation from 5 years ago. Di ba? And then, hanggang ngayon, andun ka pa rin. Which means, hindi na siya natuto sa bagay na yun. Alam mo mga kapatid, this is the best thing to do is to acknowledge this thing, ano? Alam mo, aralin mo. Sabi nga nila is ano yan? The best teacher is your experience. Alam mo, sabi nga nung yes, that is the best experience. Pero alam mo, gusto mo maging wiser? Learn from the experience of other people. Why? Kasi kailangan mo ba ma-experience yung kamalian niya bago ka matuto? Di ba? Baka pagdating mo baka pagka sinabi mo, "Yes, Lord, pagtagumpayan ko 'to lahat." Pero lulugo-lugo ka na or wala ka ng lakas kasi tinry mo lahat yung experience na yon para ikaw lang is matuto. You know what? Matuto ka na sa experience ng iba. Alam mo, in climbing out into the deep, okay? 3 things to remember in our lives, okay? Is when the circumstances are not changing or improving, how do you do by faith to climb out to the deep? Alam mo, ito yung number 1. Remember what God has done. Mga kapatid, first thing to do, kapag ka ikaw naalala mo, okay, na meron kang problema na pinagdaraanan ngayon, nakita mo na meron kang pinagdaraanan ngayon, remember what God has done in your life. Alam mo, itong ginawa ni Habakuk, okay, he remember kung ano yung ginawa ng Panginoon. He knows everything. Alam mo, itong matagal na to na maraming ginawa yung Diyos in the past. In the time of Moses, di ba? In the time na kung paano lumabas sa Egypt yung Israel, kung paano na-defeat yung mga kalaban nila doon, yung Egyptian, kung paano sila nilamon ng dagat para hindi sila mahabol. Alam mo, remember what God has done. Sabi ni Habakkuk chapter 3, verse 3, God came from Terah, the Holy One from Mount Paran. Selah, His glory covers the heavens and His praise fills the earth. Alam mo, from the time, okay, nangyari ito, nakita na ni Habakuk kung gaano kumilos yung Diyos sa buhay nila. Alam mo, same thing with us. Ang kailangan mong gawin is to remember. Kapag ka ikaw nagkakaroon ng isang achievement sa buhay, alam mo, or kung ikaw is merong napagtagumpayan na problema or trial sa buhay, you know what? Just make something simple para maalala mo kung gaano kabuti yung Diyos. Alam mo, pwede mong I will give you an example, okay, that can trigger your memories, di ba? Minsan, kasi pagka tawag dito, kapag tayo is nagkakaroon ng problema, nakakalimutan natin kung sino yung Diyos.
nagkakaroon na tayo ng mga assumptions ng mga mangyayari, pero sabi ng Panginoon, when you are into the deep, okay, gusto mo makaalis diyan, remember kung ano yung ginawa ng Diyos. Di ba? Alam mo, sa atin ngayon, sino dito nagko-collect pa ng mga pictures? Yan. Alam mo, the best to, kapag ka nakita mo yung picture na yon, naaalala mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Alam mo, maybe some of you, merong kang in your memories, di ba? Naalala mo kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay mo. Di ba? When you are praying for a spouse, di ba? It is a reminder of God's faithfulness, of God's love. Di ba? Yung pinanalangin mo, okay? Andiyan, kasama mo. Binigay sa iyo ng Diyos. Di ba? Or if you are trying, or sometimes ano ba yung mga achievement natin? Minsan na pinapakita yung glory ng Panginoon. Just like in your house. Di ba? Just like yung pag-iingat niya sa iyo. Just like kung ano yung, alam mo, may kilala nga ako nagdadala ng every time na siya is napupunta sa place, nagdadala siya ng buhangin. Pero alam mo, sabi, ayun yung mga lugar na napuntahan niya. Alam mo, every time na nakikita niya yon, naaalala niya. So sana sa atin, ano yung bagay, or kung meron ka man, na pagtagumpayan sa buhay mo, alam mo, just bring or picture, or kung ano man yung makapag-trigger sa memories mo na eto is napagtagumpayan namin kasama yung Diyos. Meron ka bang ganyan? Na pwede mo maalala kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay mo? Meron ba? Alam mo, sabi niya, start, or maybe a song, pwede mo yan, lagi mong pakinggan kapag ikaw is nagkakaroon ng problema, that it reminds you, kung gaano kabuti yung Panginoon. You would see, in chapter 3, or in chapter 3, verse 4 to 6, sabi niyan, alam mo kung gaano kabuti ang Panginoon, sabi niyan, His splendor was like the sunrise. Alam mo, eto palang pagkagising mo sa umaga, makita mo yung araw, di ba? Nakita mo yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan niya. Ray flashed from His hands, where His power was hidden. Plague went before Him. Di ba? Alam mo, alam ni Habakuk ito kasi naranasan nila. Pestilence follows His steps. Grabe to. He stood and shook the earth. He looked and made the nations tremble. The ancient mountains crumbled, and the old age hills collapsed. His ways are eternal. 'Di ba? You can read it, yung nangyari, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ni Habakuk. Parang he's remembering something, in his life. Yung glory ng Diyos, dinidisplay, yung power ng Diyos na display sa kanyang creations. That is why, alam mo, walang imposible sa Diyos. If these things, nagawa niya in the past, alam mo, kaya niya ring gawin or gawin sa buhay natin yung miracles na hinahanap natin. Because of His glory and power. Mga kapatid, sabi guys, someday, alam mo, ito yung pinaka, when you have a child, parang mas gusto mong ikwento kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, this is habang inaaral ko ito, sabi ko, Lord, mas excited ako ikwento na to sa magiging anak ko.
yung kabutihan na ginawa niya sa buhay ko, someday I can tell it to I can pass it to them, yung memories, kung gaano kabuti yung Diyos. Yeah? Alam mo, yan yung gusto ko rin mangyari. 'Di ba? If you don't experience those things, kung gaano kaganda or kabuti yung Diyos sa buhay mo, alam mo, mas gusto kong pagdaanan mo yan at pagtagumpayan yan. Kasi someday, it will be a story of God. Number 2, accept what God is doing. In Habakkuk, alam mo, di ba, he questioned God, he asked God, Lord, why? Di ba? Alam mo, sabi diyan, you need to accept what God is doing. No matter what happened, alam mo na yan ay in control ng Panginoon. Everything is in control of God. Kaya alam mo mga kapatid, sabi diyan, when we are accepting what God is doing in our life, it doesn't mean we can't pray for a miracle. Yes, we can and should, but God has spoken clearly. Then we have to accept what God is doing, even if we don't like it. We need to accept. Si Habakkuk, sabi diyan, I have heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. Mga kapatid, si Habakkuk, noong time na narinig niya ito, alam mo kung anong ginawa niya? Lord, I know I can pray. I know God can do a miracle things in our lives. Pero sabi niya, Lord, I need to accept it. I don't understand kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay ko, kung ano yung nangyayari ngayon, but Lord, I will trust you. Na-experience mo ba yan? Na say, Lord, hindi ito yung gusto ko eh. Ay, hindi ito yung panalangin ko eh. Hindi ito yung dahil sa hirap or sakit ng mangyayari, hindi dapat ito nangyayari. Tama? Kina-question mo si Lord eh. Pero si Habakkuk, sabi niya diyan, I have heard and pounded my heart. My heart pounded. Which means, I surrender everything to you. When God is spoken, His timeline, hindi na mababago yan. Kailangan mong gawin is to accept what God is doing. Alam mo, ito yung beauty pagka in-accept mo yung bagay na yun. You cannot move forward if you are still living in the past. You cannot move forward if you are still living, okay? Kung dun sa problem na meron ka. Sabi diyan, acceptance is the key. Accept what you have done and made the decision in the past. It cannot change your future if you accept it everything. Mga kapatid, sabi nga tapos na yan. Nangyari na yan. It is done. Nagkamali ka na. 'Di ba? Alam mo, sabi nga sa yung mga psychologists, yung mga nagka-counseling, isa sa pinaka inaano doon is you need to accept kung ano yung nagawa mo. And
move forward. Di ba? Kasi kung ikaw, nananatili ka dun sa kasalanan na ginawa mo, napatawad ka na ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Just, you need to renew your mind. Sabi ng Panginoon. Di ba? At sabi, si Habakuk is trembled. Di ba? Nangihina siya. Pero, ang gusto ng Panginoon sa atin, isibigay natin sa Kanya lahat. And that's number 3. Trust what God will do. I don't understand kung ano yung gagawin ng Diyos. Hindi gusto ni Habakuk na mapahamak sila sa kamay ng Babylon. Kasi Babylon is more sila, mas aggressive sila. And then, alam mo, but sabi ni Habakuk, I don't like it. Ayoko maranasan yung sakit. Hindi ko pa nararanasan ngayon, pero ayoko. But sabi niya, yes, I will trust you, Lord. I will trust. In the verse in 17 to 18, yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Grabe to. Hindi pa nangyayari, alam na ni Habakuk na darating to. Though the fig trees does not bud and there are no grapes on the vine, though the olive crop fails and the field produces no food, though there are no sheep in the pen, no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Alam mo, itong bagay na ito, parang naranasan na natin, hindi natin to direct na naranasan, pero noong time na nagkaroon ng gera, di ba, sa Iran at dun sa Israel and America, gaano kahirap? Gaano tayo nag-worried? Sino dito nag-worried na tataas lahat? Tumaas yung gasolina, si Atan bebenta na yung Innova niya kasi diesel. Yung kami, alam mo ako, sabi ko nga sila Atan isang beses lang ba o ilang beses ka papasok mo? Dalawa from Cavite to bahay nila, tapos yun yung uwi nila. Ano pa yun masipag pa siya nun. Pero alam mo, sabi ko, nung time na ito, bumabiyahe ako araw-araw. Sabi ko, umabot ng 89. Magkano ba yung pinakamahal dyan sa petro na gas? 150 kay diesel 98. 98. Sobrang taas nung tawag dito, nung gasolina. Sabi ko alam mo, Lord, ang hirap Kasi tawag dito, tumaas lahat ng gasolina and sabi ko, kami nagbabiyahe, medyo nabibigatan na kami. Then inisip ko, paano pa yung mga yung bumabiyahe ng mga trucking, 'di ba, yung mga gulay. And then yun, sabi ko, mas lalo silang walang kinikita. Pero alam mo, itong kay Habakuk, sabi ko, parang yun nangyari sa atin, kurot pa lang Kurot pa lang na nangyari kay Habakuk. Why? Kasi yung sa atin, gas at saka yung hindi tayo direct na naapektuhan. Kay Habakuk, the calamity to come on the nation invading us. Though the fig trees does not bud, alam mo yung dahil sa gera, wala nang mga puno na umusbong, or wala nang mga bunga yung grapes, and then wala nang crops, wala lahat, wala kahit yung sheep, walang pagkain nyo, kasi wala na sila makakain Di ba? Yung mga hayop, mauubos. Kaya mo kaya sabihin yun?
yet I will rejoice on the Lord. Alam mo, kada biyahe ko noon, araw-araw, sabi ko, Lord, ang laki, anong una, sabi ko, ang sakit. Parang, it's like, 700, yung pinaka nawawala, hanggang 1.5. Kasi yung full tank ko nung una, 1.5 lang eh. Tapos, nung pangalawa, naging 2,000. Tapos, yung full tank ko naging 3,000. Kaya ang ginagawa ko na lang, kung magkano yung kikitain namin doon, yun na lang yung anong tawag dito? Ipinanggagas ko. And sobrang hirap. But you know what? Sabi ko, Lord, I will rejoice. Sabi ko nga hindi ko na iniisip kung gaano kataas yung gas. Pero, alam mo, tataas na naman next week. Pero alam mo, sabi ko nga Lord, I will rejoice. Daming mainit yung ulo sa kalsada nung time na yon. Daming hindi na lumabas nung time na yon. Alam mo, ako, nung time na ito, I can say, hindi nagkulang yung Panginoon. Sabi ko, Lord, sa'yo ko na ipagkakatiwala lahat. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap, tapos hindi namin alam kung hanggang kailan ito mangyayari. Kaya nga naisip namin, mag-ibi na lang kaya kami. Pero sabi ko Lord, no matter what happen, di ba, I will trust in you. Ganito yung ginawa ni Habakuk. Alam niya na mas marami yung problema, yung trials na dadaanan nila. Di ba? You know what? This thing, produces our faith. Faith over fears. Di ba? Yung trials over our maturity. Sabi niya pa din sa 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like a feet of the deer. He enables me to go on the heights. Alam mo, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Lord, sabi niya, I don't like it kung ano yung mangyayari sa aking paghihirap. Lord, ayoko maranasan itong mga to. Pero, Lord, kung yan ay aalaw mo sa buhay namin, I will trust in you. I will put my faith, my hope, my strength to you, Panginoon. Make me like a feet of the deer. Alam mo yung word na ito? Alam mo yung deer? Grabe yung gaan. Kala mo, kaya makikita mo yung mga usan, sinasabi niya dyan, nakakakyat sa mountains. Why? Kasi sabi ko, Lord, gusto ko kahit na gaano kahirap yung buhay, I can walk like a deer. Di ba? Just like you are walking like that there is no problem. But you know what? That is the love of God. You need to embrace the love of God. Di ba? Yung word na Habakuk as we see, which means ang Habakuk means is to wrestle, to embrace. Which means, alam mo, pwede kang makipag-argue sa Panginoon, pwede mong sabihin lahat sa Panginoon, but you need to embrace everything. Kung ano man yung circumstances na dumaan sa buhay mo, you need to embrace. Kahit ano man yung pagsubok na dumaan sa iyo, kahit na sinabi mo, iniiwan ka na lahat, you know what? You need to embrace everything. And say it to the Lord, Lord, this is not my story. So sometimes, alam mo, gustong patunayan ng Diyos sa buhay natin na hindi na yan yung story mo. It is God's story. Baka hanggang ngayon, lumalabang ka ng sarili mo.
Alam mo, nakakalimutan mong lumaban kasama yung Diyos. Kaya ka laging defeated in our life, in your life. It's just because hindi mo sinasama yung Diyos. And that's the time when you surrender everything to God, that's the time na pwede siyang pumasok sa buhay mo. And papatunayan niya na kaya niyang gawin yan sa buhay mo. Yung mga imposibleng bagay, kayang gawing posible ng Diyos. All we need to do is to surrender everything to God. Can we pray?